big exodus po tayo sa pag-aaralan natin. After 4.5 months. So we spent 4 months sermon series live together. So hopefully ay mas napag-fix tayo sa kahalagahan ng church membership. So kung may mga hindi pa members ng church, you have an opportunity to join membership sa church. So mamaya po after lunch or during lunch, libre na po yung lunch niyo. We'll start membership class. So may po kayo, medyo mababa yung pag-aaralan po natin. Hindi lang yung binasa ni Alan. So kung sabi niyo, Bible na yung mga chapter 15 hanggang verse 20, chapter 15 verse 22 hanggang chapter 17 verse 7. So dahil medyo mahaba po ito, ay hindi po natin ang tulong ng Panginoon para matutunan po natin kung ano gusto na sabihin sa atin. Let's pray. Our Father in heaven, this is your holy word. Dalay ko, Diyos, na tanggapin namin ang bawat salita na mapakinggan namin na salita at nagaling sa iyo. As long as it is faithful sa pinapahayag mo sa iyong kasulatan. Turuan mo kami na ang bawat salita na ito ay bumaon sa isip at puso namin at bumago sa kalagayan ng puso namin so that we'll have greater faith, deeper obedience, greater devotion sa iyo, Panginoon. So Lord, lahat po na ito ay pinadalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at nagpapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. So napakasarap po na makita na tayo ay nagsasama-sama para sumamba sa Panginoon. Di ba napakasarap pakinggan na bawat sa atin ay umaawit sa Panginoon. Na inaawit natin ng malakas yung dakilang katapatan ng Panginoon. Yung sugdulang biyaya ng Diyos. Yung kanyang walang hanggang kabutihan para sa atin. And dapat lang nagawin natin. And it's really an overflow ng heart natin kapag lagi nating naalala yung mabuting balita ng Panginoon Jesus. Kapag lagi natin naalala kung gaano kalaki yung pagliligtas ang ginawa sa atin ng Panginoon. Lalo na if we will realize na wala na isang sa atin ang deserving ng lahat ng mabuting bagay na tinatanggap natin sa Panginoon. And so sana naalala ninyo yung mga pinag-aralan natin sa Exodus kahit matagal na panahon na yun ang akaraan. And nakita natin yung similar picture of yung response na ginagawa natin sa pagliligtas sa atin ng Panginoon. And if you remember, yung last na story na napakinggan natin, or yung last passage na pinag-aralan natin sa chapter 15, yun ay katatapos lang na makita ng mga Israelita yung pagliligtas na ginawa sa kanila ng Panginoon. Na-experience nila yung salvation ng Panginoon after 430 years of slavery sa Egypt. Nakita nila kung gaano kabagsik ang pagpaparusa ng Diyos laban sa mga nangaapi sa kanila dun sa 10 salot sa Ehipto. Nakita nila kung paanong hinati ng Diyos yung dagat para sila ay makatawid tapos matabunan yung kanilang mga kalaban. So at the end of chapter 14, nakita natin yung response nila na nakita nila yung great power of the Lord sa pagliligtas sa kanila. And then they feared the Lord. They believed the Lord. Pati si Moses na gumabay sa kanila, na ginamit ng Panginoon para magligtas sa kanila. And then, nung nakita natin yung chapter 15, na milyong-milyong mga Israelita ay sama-sama na umaawit sa Panginoon. And sinasabi nila, like verse 2, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan, siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Verse 11, ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya, sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay. Verse 13,
tungo sa lupang banal, sila iyong pinatnubayan. And yun yung proper response sa pagliligtas ng Panginoon. Na they're really singing, "The Lord is my salvation. The Lord is our salvation." So, pero maya-maya, matapos na yung worship service natin, uuwi na kayo sa bahay. Makita na naman ninyo yung tambak-tambak na gawain sa bahay. Tambak-tambak na labada o kaya ay tiklupin. Papasok kayo sa eskwelahan bukas. At ito na naman yung mga assignment ng inyong mga binibigay na inyong mga teachers. And papasok kayo sa opisina, makakarap mo yung boss mo, yung mga naiwan mong project, yung mga hindi mo gusto na kasama sa office. Or makita mo yung mga bills na kailangan mong bayaran, buwan-buwan, overdue na, disconnection na, nag-aalala ka na kung paanong gagawin. So matapos yung worship service natin, hindi naman tayo pwede na magkakantahan lang tayo dito araw-araw. And so ganun din sa kaso ng mga Israelita. Tapos na yung worship service. Tapos na yung kantahan nila. At magsisimula na sila magpapatuloy na sila na maglakbay papunta dun sa promised land, yung Canaan. Ipinangako sa kanila ng Panginoon. And makita natin kung ano yung naging response nila mula chapter 15, verse 22 hanggang chapter 17, verse 7. And makita natin kung paano na yung mga difficulties na kakaharapin nila ay mag-expose ng kalagayan ng puso nila. Na ang dali-dali para sa kanila na yung bibig na umaawit sa Panginoon ay mapalitan ng mga salita na masakit pakinggan. Na ang dali natin na pagdudahan yung kanyang pagsama sa araw-araw. Ang dali natin pagdudahan yung inaawit lang natin kanina na dakilang katapatan ng Panginoon. Ang dali nating makalimutan yung sukdulang biyaya ng Panginoon na malakas pa nating kinakanta kanina. So medyo mahaba yung passage na pag-aaralan natin. Pero kung makita ninyo yung basic division, mula chapter 15, verse 22 hanggang verse 27, nandun yung unang reklamo nila sa Panginoon. Sabi nila kay Moises, wala silang mainom. Sabi sa verse 24, ano ngayon iinumin namin? And then sa chapter 16, yung pinakamahabang section dito, wala naman silang makain. So nagugutom sila. So sa verses 2 to 3, nagreklamo na naman sila kina Moises sa Aaron. Mabuti pa sana ipinatay na kami ni Yahweh sa Egypto. Doon nakakain kami ng karne at eat all you can. Dito naman sa ilang na pinagdala nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. And then sa chapter 17, verses 1 to 7, nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na mainom, verses 2 to 3. And then sabi nila, inilabas mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Nakita ninyo kung gaano kabilis na yung chorus na inaawit nila ay napalitan ng ibang chorus ng kanilang pagreklamo. And if you know, yung history ng Israel, hindi lang ito yung 3 beses na sila ay nagreklamo sa Panginoon. This is really their story. Di ba nandun pa lang sila sa Egypt? Tapos pinadala ng Diyos si Moises para iligtas sila. Tapos lalo pa silang pinahirapan ng Pharaoh. So yung mga leaders nila, nagreklamo kay Moses dahil mas lalo silang nahirapan. Tapos nung nakalabas na sila sa Egypt, tapos nandun na sila sa Red Sea, tapos nakita nila na lulusubin sila ng mga Egyptians. So nagreklamo na naman sila kay Moses. And then pagkatapos nila, nagkampo sila sa Sinai for almost 1 year. And then, pagtingin na mo yung story sa Book of Numbers, paulit-ulit na naman sila na nagreklamo. So, hindi lang ito 3 beses. Paulit-ulit na nagreklamo sa Panginoon. Hindi naman tayo katulad ng mga Israelita. Ang puso natin ay palaging nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit gaano kahirap yung danasin natin. Kahit na we're facing a lot of difficulties. Lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Lagi tayong susunod kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin, kahit na mahirap yung buhay. Right? Hindi tama. Alam natin, honestly speaking, na kapag babasahin natin yung mga storya na ito,
nagsisilbi ito na salamin. This is really a mirror reflecting the fallen condition of our hearts. Diba nitong nakaraan lang, nabalitaan natin na, kukunti na lang pala yung pera ng church sa bangko. Ano ba yan? Ano na yung nangyayari? O kaya kapag na-realize mo na simula nung naging Christian ka, parang mas dumami pa yata yung problema ko sa buhay. Parang nung hindi ako Kristiyano, parang mas maganda yung sitwasyon ko sa buhay. Mas mainam pa pala yung buhay namin noon. O kaya, wala ka pa rin trabaho ngayon, or hindi ka pa rin napopromote, katulad ng gusto mo, pinagpipray mo sa Panginoon, or hindi ka pa rin nakakapag-asawa, o hindi ka pa rin nagkakana kahit matagal na kayo na mag-asawa, o kaya hindi pa rin tinutugon ng Panginoon yung hinihiling mo sa Kanya sa panalangin. And maybe sa loob-loob mo na akala ko ba kapag sumusunod sa Panginoon, akala ko ba kapag nagiging faithful sa paglilingkod, sa ministry, sa pagbibigay sa Panginoon, akala ko ba binibless ng Panginoon yung kanyang mga anak? Pero bakit nakikita ko sa social media, yung mga kapitbahay namin, mga kamag-anak namin, hindi naman sila Kristiyano, pero ang gaganda ng sasakyan nila, ang gaganda ng bahay nila, parang ang sasaya ng pamilya nila, kung saan sila nakakarating, mas mainam pa pala yung buhay ng mga non-Christians. May mga panahon na we feel na valid yung mga complaints natin. Na we can justify yung mga reklamo natin. Kasi mahirap naman talaga yung buhay na naranasan natin. Pero if we will search our hearts, matutuklasan natin na marami sa mga inireklamo natin ay nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala natin sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. And we know na hindi dapat ganito yung condition ng heart natin. Pero kaya mahalaga na pakinggan natin mabuti kung what's happening dito sa story. Kung, siyempre, ayaw natin pakinggan kasi parang, ganyan din ako, katulad din ako ng mga Israelita. Pero, we will not focus on that. Yes, we need to be honest kung ano yung kalagayan ng puso natin. Pero, kung makita mo sa bawat point ng story na, ano kayang ginagawa ng Diyos? Kapag, anong response ng Diyos sa mga inireklamo nila. Paano nagpapakilala ang Diyos? Ano yung gusto ng Diyos na ituro sa atin? Para mapalitan yung kondisyon ng puso natin na sa halip na nagreklamo ay mas lumalim pa yung pagtitiwala natin sa Panginoon at lagi pa tayo nagpapasalamat sa kanyang mga biyaya sa atin. Okay, isa-isahin po natin yung mga reklamo nila. So doon muna tayo sa unang reklamo. So unang reklamo, chapter 15, verses 22 to 27. Ganito yung nangyari. Pagtawid nila sa Red Sea, nagsimula na sila na maglakbay papunta sa Promised Land. So sino yung leader nila na nangunguna sa kanila? Si Moises. Pero ultimately, of course, ang Diyos yung nangunguna sa kanila. Ang Diyos yung nagdadirect kung saan sila pupunta. Do you remember yung pillar of cloud by day, tsaka yung pillar of fire by night sa chapter 14? So ang Diyos ang nagli-lead sa kanila kung saan sila pupunta. Moses leads them, but also God leads them. Pero may mga lugar na pinagdadalhan sa atin ng Diyos na we do not prefer or hindi komportable sa atin. Tulad nung nasa wilderness of Shur na sila sa verse 2. Hindi nila sure kung saan sila kukuha ng tubig. Isang araw na wala kayong tubig, anong gagawin ninyo? Paano kung 3 araw na? Ganun yung experience nila. 3 araw na, wala silang makita ng tubig. Tapos pagdating nila sa Mara, sa wakas, may tubig na. Pero nung ininom nila yung tubig, ang pait. So hindi nila mainom. Kaya Mara yung tinawag dun sa lugar na yon. Dahil ang ibig sabihin ng Mara ay mapait or bitter. Pero makita natin dito sa story na hindi lang pala yung tubig ang bitter, yung heart din pala nila ay bitter. So ayun, nagreklamo sila kay Moises. Ang sabi nila sa verse 24, ano ngayon ang iinumin natin? Anong problema dito? What's the problem? Siyempre, natural lang pag wala kang mainom, ay andun yung complaint. Magko-complain ka sa water district o sa sino mang nagsusupply ng tubig sa inyo. Pero ano bang dapat nilang gawin kapag nahihirapan sila? Ano ba yung ginawa nila nung nahihirapan sila sa Egypt?
You remember Exodus chapter 2? Na dumaing sila sa Panginoon. Tumawag sila sa Panginoon. Humingi sila ng tulong sa Panginoon. Wala tayong mababasa all throughout this story na tumawag sila sa Panginoon. Ang ginawa nila, nagreklamo sila sa leader nila. Dapat sana ang ginawa nila, yung katulad ni Moises. Di ba sabi sa verse 25? Nag-pray si Moses. Humingi siya ng tulong kay Yahweh. Di ba sa halip na reklamo tayo na reklamo, sa halip na nababalisa tayo, nag-aalala sa mangyayari, kinabukasan, pwede tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Nakikinig ang Diyos, sumasagot ang Diyos sa prayer. And God responded dun sa prayer ni Moises. Anong ginawa ng Diyos? Ano yung tugon ng Diyos? Meron siyang binigay na isang piraso ng kahoy. Sinabi niya kay Moises na ihagis yung kahoy dun sa tubig. Tapos, miraculously, supernatural work ni God, yung mapait na tubig ay naging sweet. O parang nagkaroon pa sila ng iced tea. Okay? Or juice. So, sa kabila nung bitterness sa heart nila, they experience yung sweetness of God's provision. Pero minsan nagtataka tayo. Kaya naman pala ng Diyos na ibigay yung tubig na yun sa kanila. Bakit kailangan pa nating maranasan yung mga ganitong sitwasyon? Sa simula pa lang, kaya naman pala ng Diyos na mag-provide ng water sa kanila. So bakit? Dahil para sa Diyos, at matututunan natin dito sa story na to, na yes, mahalaga na i-provide yung mga physical needs and daily needs natin. Pero mas mahalaga para sa Panginoon na matuto tayo na makinig, magtiwala at sumunod sa mga salita niya. Na ma-realize natin na we will face a lot of difficulties sa buhay natin. Pero kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay na kay Kristo, yon ay hindi parusa ng Diyos sa atin. Yon ay pagsubok para mas matuto tayo na sumunod sa Kanya. Yun yung mababasa natin sa verses 25 to 26. Doon, sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. I am the Lord, your healer. Yahweh Rapha. So matututo silang sumunod kung makikilala nila ang Diyos. Yung ma-realize natin na ang layunin ng Diyos, bakit sila iniligtas? Bakit tayo iniligtas? Hindi para uhawin tayo, magkasakit at mamatay. Ang layunin niya ay para gumaling tayo. But God cares more than physical healing. God wants to heal yung bitterness na nasa heart nila. So, pero hindi ibig sabihin, kapag, syempre iba gagamitin, we claim yung promise na the Lord is your healer. At ginagamit ito ng mga nagtuturo ng prosperity gospel na tinuturo nila na kapag ikaw ay mananalangin, you will just believe in God, ay pagagalingan ka ng Panginoon. Kaya ka may sakit kasi meron kang kasalanan na hindi pa hinihingi ng tawad sa Panginoon. O kaya, nagpe-pray ka, pero kulang naman yung pananampalataya mo. O kaya kulang naman yung binibigay mo sa offering. Kaya hindi ka gumagaling. So that's an error ng prosperity gospel. Ang sabi ng Diyos sa kanila, ano ba sabi ng Diyos sa kanila? Sinabi ba ng Diyos sa kanila, hindi sila magkakasakit ever? Sinabi ba sa kanila ng Diyos kapag nagkasakit sila, basta nag-pray lang sila, gagaling sila? Ang sabi dito ng Diyos, hindi ko ipaparanas sa inyo yung mga sakit, yung mga salot na ipinaranas ko sa mga Egyptians. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag kayo ay nakaranas ng mga sakit o kahirapan, this is not punishment. This is not judgment. Yun yung kaibahan. He is our healer. Na yung mga afflictions na yon ay gagamitin ng Diyos para ibaling yung paningin natin at pagtitiwala natin sa mga bagay sa mundong ito tungo sa Diyos na siyang tunay na makapagbibigay ng ating kailangan. So ano yung guarantee na ganito rin ang Diyos para sa atin? Yes, mareklamo rin tayo. Madali rin tayo na magduda sa kabutihan at pangako ng Diyos. Pero sa halip na parusahan tayo ng Diyos, si Kristo ang ipinadala niya para sa atin, para mapawi yung uhaw natin. Diba sabi niya sa Samaritan woman, John 4:14, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.
So the Lord is also our healer through Christ, our living water. Ay, ito yung invitation niya sa lahat sa atin. And kung meron sa inyo hanggang ngayon, uhaw na uhaw, akala ninyo yung relasyon ninyo, karelasyon ninyo na ibang tao, o kapwa lalaki, o kapwa babae, o yung relasyon ninyo outside of marriage, or yung kayamanan, o yung satisfaction sa trabaho, akala nyo yun yung makapagbibigay sa inyo ng satisfaction na hinahanap ninyo. The Lord is inviting us. If anyone thirsts, John 7, verse 37 to 38, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. And so, this story reminds us, points us to Christ, na siya lang yung makapagsasatisfy ng uhaw natin. No one else can satisfy. Nakita niyo yung start ng story, walang tubig. Wala silang tubig na mainom. Pero pagdating doon sa verse 27, dinala sila ng Lord sa Elim na merong 12 springs of water and 70 palm trees, and nagkampo sila doon. Napakaraming tubig yung ibinigay sa kanila ng Panginoon. But God is more committed in strengthening their faith and in teaching them na magtiwala sa kanila more than their comfort and convenience. Diba? Kahit mabagal tayong matuto, katulad ng mga Israelita. Pangalawang reklamo. Chapter 16. Buong chapter 16. Siyempre, kailangan nilang maglakbay ulit. So tapos na yung medyo bakasyon nila dun sa resort na pinagdalan sa kanila ng Panginoon. So mula sa Elim, punta na sila sa wilderness of Sin. Napapunta na ito sa Mount Sinai. 1.5 buwan na yung nakalipas pagkatapos na sila ay tumawid o lumabas dun sa Egypt. And di ba may dala-dala silang mga supplies ng pagkain for their journey? So malamang sa point na ito, naubos na yung kanilang mga supplies ng pagkain. Wala silang mahanap na sari-sari store na mapagbilan na mabibilan ng pagkain. So nagreklamo na naman sila. Verses 2 to 3, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sabi nila, mabuti pa sana ay pinatay na kami ni Yahweh sa Egypto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Just try to put yourself sa position ni Moises. Siya yung leader. Na okay lang sa mga leaders na i-criticize mo kung mayroong kailangan punahin. Pero kapag pinagdududahan mo na yung motibo ng puso nila, yung motive na nung heart ni Moises, yung punipunteriya nila, ibang usapan na yun. Masakit ng pakinggan yun. Na kunwari pa kay Moises sila nagre-reklamo. Kay Aaron, no. Kung tutusin, ipaparealize sila sa kanila ni Moises na sa Diyos naman talaga yung reklamo nila. Bakit? Sinasabi nila, dapat sana hindi na kami niligtas ng Diyos sa Egypt. Mas mainam, di ba parang exaggerated pa. Nakalimutan na nila yung oppression na ginagawa sa kanila doon. Ang na-imagine nila yung pagkain nila na para bang merong buffet table, eat all you can, samgyupsal, mga steak yung kinakain nila. And they forgot kung ano yung sufferings nila during that time. And that's the evil of grumbling. Itinuturing mo na ang Diyos ang kalaban mo sa halip na kakampi mo. This is not about food. This is not about drink. This is outright rebellion against God. Akala natin maliit na kasalanan lang yung pagreklamo sa Diyos kung ikukumpara sa ginagawa ng mga mamamatay tao, ng mga rapists, o mga corrupt na politicians. But we're insulting God's goodness every time tayo ay reklamo na reklamo. We're going against His good plans and purposes para sa atin. Sinasabi natin, mas magaling tayo, mas marunong tayo. We have a more wonderful plan sa buhay natin kaysa sa Diyos. So kung ikaw ang Diyos, ngayon, ilagay mo yung sarili mo sa katayuan ng Diyos. At ito yung naririnig mo na salita ng mga tao laban sa iyo. Anong magiging damdamin mo? Anong magiging response mo? Wala kayong utang na loob. Papaulanan ko kayo ng apoy para mamatay kayong lahat. They deserve punishment. Dahil sa tabas ng dila nila. Dahil sa attitude nila laban sa Diyos. They deserve to die. So
So ano yung tugon ng Diyos? Sabi niya, verse 4, papaulanan ko kayo ng apoy, papaulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao, sabi niya kay Moises, para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito, isusubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Just try to imagine yung response ni God. This is so much grace. Kung ikukumpara dun sa attitude nila, mamumulot na lang sila ng pagkain. Hindi nila kailangan magtrabaho, hindi nila kailangan magpakahirap, hindi nila kailangan mag-overtime. Bigay ng Diyos. Regalo ng Diyos sa mga reklamador. This is bread from heaven for you, not rain of fire against you, na ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. Again, sinabi ng Diyos dito, na ito ay pagsubok sa kanila. Verse 4, that I may test them. Alam ng Diyos. Pero para sa kanila, para ma-realize nila kung ano yung kondisyon ng puso nila. So para mangyari yon, para matuto sila na sumunod sa Panginoon, kailangan maalala nila ang ginawa ng Diyos sa kanila. Every time na nagrereklamo tayo, nakakalimutan natin yung gospel. Nakakalimutan natin yung ginawa ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, verse 6, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Kailangan ba nilang patunayan na si Yahweh naglabas sa kanila sa Egypt? Alam nila yon, naranasan nila yon, na-experience nila yon. Nakakalimutan nila yung ginawa ng Diyos para sa kanila. So mawawala yung reklamo sa puso natin kung magkakaroon tayo ng vision of God's glory. Kung makikita lang talaga natin, kasi nakikita natin yung kakulangan natin, nakikita natin yung baba ng pera sa bank account natin, nakikita natin yung mga bills na kailangan natin bayaran. We need a vision of God's glory. Sabi ni Moises sa verse 7, in the morning, you shall see the glory of the Lord. Na kapag pinakita ng Diyos, no, walang ibang makakapag-supply ng kailangan nila. Walang gobyerno na pwede nilang hingan ng tulong. Walang mayayamang tao na makapagpapakain sa kanila. Diyos lang yung provider nila and God will be glorified. And kailangan din nilang makita kung gaano kalaki ang kasalanan nila sa kanilang pagreklamo. Hindi lang sila nagreklamo sa kanilang leader. Hindi lang sila nagreklamo sa gobyerno na meron sila during that time. Nagreklamo sila laban sa Diyos. Verse 7 to 8. Narinig niya, sabi ni Moises sa kanila, narinig niya ang reklamo ninyo laban sa Kanya. Laban sa Kanya. Laban sa Diyos. Sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa Kanya kayo nagreklamo, hindi sa amin. So sinabi pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga, tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Your grumbling is against God. Ang laki ng kasalanan nila laban sa Diyos. Kung ganito kalaki ang kasalanan mo laban sa Diyos, tapos magpapakita sa iyo ang Diyos, haharap ka sa Diyos, you will really be terrified. So sabi ni Moses kay Aaron, sabihin sa mga tao, verse 9, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. So parang nagreklamo ka, nagsampa ka ng kaso laban sa Diyos, so merong hearing sa korte, ihaharap ka sa Diyos, patunayan mo yung kaso mo laban sa Diyos. So sino dapat hatulan sa dalawang partido na ito? Ang Diyos o ang mga Israelita? Sinong may sala? Sa verse 10, nakita nila, behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. Pero hindi ito parang nagniningas na apoy para tupukin sila. The glory of the Lord appeared to bless them. Sila na mga reklamador. Sabi ng Diyos sa verse 12, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabi mo sa kanila, na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo'y malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito ay para ipakilala yung kanyang sarili. Grabe ang bait ng Diyos sa mga reklamador. So ayun nga, nagpadala ng Diyos. Maraming pugo, quails. Yun yung meat na kakainin nila. Yun yung uulamin nila. Tapos, pero hindi ito araw-araw.
Okay, yung araw-araw, yung parang tinapay, na tinawag nila na mana. Kasi hindi nila alam kung ano yon. Parang tinapay na manipis, maputi, parang biskwit o parang wafer. Basta, hindi nila alam kung anong klase yon. Hindi yung gawa ng Gardenia, hindi gawa ng Parfan Bakery, o sino pa. So, bigay yun ng Diyos. Yun yung sigurado, verse 15. It is the bread that the Lord has given you to eat, sabi ni Moises. So, nagpaulan ng Diyos ng mga pagkain para sa kanila. Namumulot sila ng pagkain araw-araw. At yung kinakain nila, walang labis, walang kulang. Every one of them satisfied. Busog silang lahat. Di ba kapag busog tayo, masaya tayo? Kapag nagugutom tayo, ang init ng ulo natin. Pero kapag busog, magandang kausap. So siguro naman, busog na sila, ay susunod na sila kung anong sasabihin sa kanila ng Panginoon. Di ba? Parang tayo, limbawa, minsan ginagawa nating excuse na, kaya naman ako hindi masyadong nakaka-attend sa mga gatherings ng church kasi masyadong busy. O kaya hindi ako masyadong nakapagbigay ng offering kasi hindi pa ako napopromote, ang dami-dami pa namin kailangan bayaran. Basta kapag medyo nakaluwag-luwag na yung buhay namin, kapag medyo umaangat na yung business namin at nababayaran na yung mga utang namin, promise, magbibigay na ulit ako sa offering, magpapakita na ulit ako sa mga gatherings ng church, magsusunod na ako sa mga sinasabi ng Panginoon. Pero every time you say that, we're shifting blame. Sinisisi natin yung circumstances natin. Sa halip na taking responsibility sa dapat natin gawin. In the end, ang sinisisi natin, ang Diyos. Dahil ganun yung kalagayan ng buhay natin. Ngayong busog na yung mga Israelita, sa tingin ninyo ay solved na yung kanilang problema? Magiging masunurin na sila? Verse 19. Itong sabi ni Moises. Makita natin ano talaga yung problema nila. Verse 19. Huwag kayong magtitira ng pagkain para bukas. Hindi ibig sabihin na bawal mag-ipon, hindi ibig sabihin bawal mag-insurance. Ito ay test para sa kanila. Di ba? Hindi ibig sabihin lahat ng pagkain natin sa rep, araw-araw ubusin natin. So hindi niya ibig sabihin. This is a test for them. So how did they respond? Verse 20. Ang ilan sa kanila ay hindi nakinig. Nagtira sila. Siyempre, nag-aalala kasi sila. Paano bukas? Paano kung walang ipadala ang Panginoon? Pero lahat ng natira nila, inuod at bumaho. Tapos anong response ni Moises? Nagalit si Moises sa kanila. Bakit? Napakasimple naman nung instruction ng Panginoon. Ang titigas naman ng ulo ng mga tao na ito. Araw-araw naman, magpapadala ng Diyos ng tinapay. Magpapadala sa kanila ng Diyos ng daily bread. So hindi nila kailangan ng refrigerator, hindi nila kailangan ng storage. You just need to trust God na magpo-provide ng lahat ng kailangan nila araw-araw. So what's the problem? Binubusog sila ng Diyos pero they're still not satisfied. Patuloy pa rin sila na sumusuway sa Panginoon. Verse 21, mula noon, tuwing umagay na mumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan, pag-init ng araw, so natutunaw na agad. So wala na silang choice na mag-ipon o magtira para sa kinabukasan. Another test. Sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos na doble yung ibibigay niya. So doble din yung pupulutin nila. Para yung matitira, lulutuin nila para magagamit nila na pagkain kinabukasan. Bakit? Kasi Sabbath day, yung 7th day. Ang nais ng Diyos, magpahinga kayo, huwag kayong magtatrabaho, huwag kayong pupulot ng pagkain, huwag kayong lalabas ng bahay. Magpahinga kayo. So, sa Exodus 20, yung explicit na command ni God tungkol sa Sabbath, pag-aaralan natin yan pagdating sa Exodus 20. Pero dito pa lang, alam na nila na ang kalooban ng Diyos para sa kanila, tuwing ikapitong araw, magpahinga kayo. So sabi ni Moises, verse 25 to 26, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. So walang tinapay na ipapadala ang Diyos during the 7th day. Ngunit sa ikapito, sa araw ng pamahinga, ay wala kayong makukuha. So dumating na yung ikapitong araw, verse 27. Anong ginawa ng ilang mga Israelita? Lumabas dun sa tent nila at naghanap ng mapupulot nila na pagkain. Wala silang nakuha. Ano ba sabi ng Diyos? Walang lalabas,
magpahinga kayo. Di ba kaya sabi ng Diyos kay Moses, verse 28, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? So ano talagang problema ng mga tao? Problema ba nila yung uhaw? Problema ba nila yung gutom? No, pinainom na sila ng Panginoon, binusog na sila ng Panginoon, pero yung puso nila ay nananatili na hindi nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Hindi sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. And we're blaming God or we're blaming yung mga circumstances, yung paligid natin, when we're responding this way. Pero puso talaga natin ang may problema. Puso ng mga reklamador at pasaway na katulad ng mga Israelita. Sakit na sa ulo itong mga Israelita. So ano nang tugon ng Diyos sa kanila? Sabi ng Diyos sa kanila, verse 28-29, tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas. And eventually, natutunan nila na magpahinga sila na ika-7 araw. Kasi wala naman silang mapupulot na pagkain. Ito naman yung intention, gusto ng Diyos para sa kanila. Nakalimutan nila, experience nila, nung nandun sila kay Pharaoh, nung si Pharaoh, yung kanilang master, yung kanilang king, binibigyan ba sila ng pahinga? No. Huwag kayong magpapahinga. You work overtime. Andun yung pagmamalupit. Trabaho kayo ng trabaho, magtrabaho kayo ng magtrabaho. Eh ng Diyos, inuutusan sila na magpahinga. Mahirap ba kapag uutusan ka ng nanay mo, anak, pahinga ka. Mahirap ba pag uutusan tayo ng Diyos, anak, pahinga kayo. Isang araw. 6 na araw magtrabaho kayo, sige. Pero yung ika-7 araw, magpahinga kayo. Hindi niyo ba nare-realize kung gaano kabuti ang Diyos na inuutusan tayo na magpahinga? At sasabihin natin, yung commands ni God ay burdensome. He's commanding you. He's forcing us to rest. Pero nahihirapan tayo magpahinga. Bakit? Kasi nag-aalala tayo eh. Pag di ako iba, kailangan trabaho ng trabaho. Gawa ng gawa. Overtime ng overtime. Kayod ng kayod. Kasi baka kulangin yung mga kailangan naming bayaran. Baka hindi masyadong makakain mga anak ko. Hindi sila masyadong makapag-aaral. So we're worrying. Pero sabi ng Diyos sa kanila, I'll provide for everything na kailangan ninyo. God created us. Yes, na magtrabaho. Hindi naman 7 araw kayo nagpapahinga. Hindi naman tama yon. So, nilikha tayo ng Diyos para magtrabaho. Pero hindi magtrabaho. God created us na may mga limitations. God did not create us to work every time. That's why we gather every Sunday to rest. And kapag narinig ninyo yung mga pastor ninyo na sinasabihan kayo na kung magtatrabaho ka, maghanap ng trabaho na walang linggo. Kapag magninegosyo ka, huwag kang magninegosyo ng linggo. Just rest. And sometimes we feel na burdensome. Sometimes we feel legalistic. Yung mga pastor, kapag sinasabihan yung mga membro na magtrabaho and spend the whole day para sa Panginoon, para makapagpahinga tayo. But this command is a very gracious command from God. But we still find ways para sumuway sa sinasabi ng Panginoon. God is good. Pinapakain sila. Pinagpapahinga sila sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagrereklamo. They keep disobeying. But God keeps giving food. God keeps giving them water and rest. So this is amazing grace. So kailangan natin alalahanin na nung dumating si Kristo, pinaulan din ng Diyos yung pagpapala para sa atin ng mga nagrereklamo at sumusuway sa Kanya. You remember 40 days siya sa wilderness, wala siyang kinakain? Hindi siya nagreklamo kahit isang beses sa Panginoon. Kahit tinukso siya ng diablo na suwayin ng Panginoon at di magtiwala sa Diyos at gawing tinapay yung bato, di ba sabi niya, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.
Siya yung tunay na tao. Siya yung tunay na Israelita. Siya yung tunay na Diyos. Naalala niyo yung marami nang sumusunod sa Kanya. So meron 5,000 lalaki pa lang, and then may mga babae, may mga bata. Tapos gutom sila, wala silang makain. Meron lang 5 piraso ng tinapay, tapos 2 piraso ng isda. Dala ng isang bata. Tapos ginamit yun ni Kristo para pakainin yung mahigit sa 5,000. Tapos nung natapos na sila, nabusog na sila, marami pang sumobra. Bumuha ng pagkain nung araw na yon. Siyempre, lalong dumami yung sumusunod kay Kristo. May kakaiba to mukhang may feeding program dito. So, sunod-sunuran sila. Pero, naparito si Kristo hindi para magkaroon ng healing crusade or a feeding program. Naparito si Kristo to give them what will truly and eternally satisfy them. Himself, siya mismo. Naparito siya hindi para magparami ng tinapay na ipapakain sa mga tao, kundi para sabihin sa kanila, I am the bread of life. John 6:32-33. Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba, si Kristo yon. Bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Some of you, hindi naman kayo nagreklamo na wala kayong makain. Sobra-sobra pa nga yung kinakain ninyo. Sobra-sobra yung laman ng refrigerator ninyo. But if you don't have Christ, you're really not satisfied. You don't have something that will truly satisfy you. So yung paanyaya sa atin ng Panginoon, sa ating lahat, sabi niya sa verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Si Kristo yung tubig, yung living water. Si Kristo yung tinapay, the bread of life. Siya yung kabusugan, kapahingahan, kasiyahan na hinahanap ng bawat isa sa atin. Si Kristo yung regalo ng Diyos sa atin ng mga reklamador at pasaway sa mga utos ng Diyos. Every time na nagpapatuloy pa rin tayo sa reklamo sa sitwasyon natin sa buhay, nakakalimutan natin yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. Nakakalimutan natin kung sino ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya sa verses 31-34 ng Exodus 16, anong ibinili ng Diyos dito kina Moises? Na kumuha ng ilang kalahating salop ng yung mana, tapos ilagay sa isang garapon, tapos miraculously hindi yun mabubulok. And yun ay i-store para makita, to be a witness, to be a reminder sa mga susunod na salinlahi kung paano nag-provide ang Diyos sa kanila. Dahil ang dali nilang nakakalimot. So ang gamot sa taong palaging nakakalimot sa kabutihan ng Diyos ay yung paulit-ulit na paalala. That's why we gather every Sunday. Para marinig natin yung gospel na pinipreach sa atin. That's why next week we'll celebrate the Lord's Supper. Para maalala natin, matikman natin yung tinapay, yung inumin na inaalok sa atin ng Panginoon. That Christ alone can satisfy our hearts. It's easy for us to forget that. Mamaya lang, after 3 hours, or maybe tomorrow, makakalimutan na natin. So we need to be reminded over and over again. Kasi ang tagal nating matuto. Itong mga Israelita, di na natuto. So meron pa ring reklamo sa pangatlo, Exodus 17. Paulit-ulit. We are very slow to learn yung lesson na gustong ituro sa atin ng Panginoon. So this time, look at verse 1, mula sa Elim, dinala na sila ni Lord sa Repidim, kung saan wala na naman silang mainom. So, siguro naman, natuto na sila, kapag wala tayong mainom, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Mag-pray tayo. Pero, anong response nila? No. Response nila, nagalit sila kay Moises. Sabi nila, bigyan mo kami ng tubig na mainom. Sabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nagagalit? Bakit sinusubukan ninyo yung kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Pero, syempre, na sila. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inaaway na nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop?
Halos batuhin na nila si Moises. Nakita nyo, merong legal proceeding na nangyayari dito. Si Moises yung may kasalanan. Ang intensyon ni Moises para patayin tayo dito. So hatulan din natin siya, batuhin natin hanggang siya yung mamatay. Sa halip na mabago yung kondisyon ng heart nila, mas lumala pa yata yung puso nila. Pati si Moises. Umiikli na yung pasensya. Dumaing na siya sa Diyos, sabi niya sa verse 4. Anong gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. But God is so patient with them. God is so patient with Moses. Tingnan mo, sabi niya sa verse 5 and 6. Okay. Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel. Mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo yung tungkod mo na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Ihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato dun sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Ginawa nga ni Moises yun. Hinampas niya yung bato. Tapos, bumulwak yung tubig na maiinom nila for their satisfaction. Try to picture what's happening dito sa story. May sinasampa silang kaso sa Diyos. Nung una, sinasabi natin, ang Diyos sinusubok sila. Pero ngayon, nabaligtad. Na they were testing God. So, parang merong legal proceeding. Parang sa isang kote. Okay, may sampa kayo na reklamo laban sa Diyos. Ito yung pagdinig dun sa kaso. On one side, yung mga leaders ng Israel, mga representatives ng buong bayan ng Israel. Sa isang side, nandun sa ibabaw ng malaking bato, nakatayo ang Diyos. Sa gitna, si Moises. Hawak yung kanyang tungkod. Yung tungkod na yon ay rod of judgment. Di ba yun yung ginamit ng Diyos para ibagsak yung hatol ng parusa para sa mga Egyptians. So si Moises, in a way, siya yung tumatayo na judge dito sa legal proceeding. Doon sa dalawang partido, sinong may kasalanan? Sinong dapat hatulan? Kung ako si Moises, sinong hahampasin ko ng tungkod? Anong sabi ng Diyos? Hampasin mo ng tungkod ang bato. Yung bato na kinatatayuan ng Diyos. Walang sala ang Diyos. Absuelto siya sa lahat ng kaso sa kanya ng mga Israelita, sa lahat ng reklamo. Pero sabi ni Moises, ako ang hampasin mo ng tungkod. I will receive yung judgment na para sa mga Israelita. Ano nangyari? Bumulwak ng tubig. Nakainom sila. This is a very beautiful picture of the gospel. Tayo yung mga reklamador. Tayo yung dapat hampasin ng tungkod ng parusa ng Diyos. Tayo yung dapat paulanan ng apoy galing sa langit. Because of our rebellion against God. Pero pinadala ng Diyos ang kanyang anak, ang Diyos mismo ang naparito. Siya yung ipinako sa krus para sa atin. Siya yung hinampas ng tungkod ng parusa ng Diyos, ng hatol ng Diyos. At dahil sa sugat, paghampas kay Kristo, bumulwak yung tubig para sa atin. To satisfy us, to give us what we need. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10, verse 4, that rock was Christ. Isaiah 53, verses 4 to 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggam. 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y pinasa niya ang ating mga kasalanan. Kasama yung kasalanan natin ng pagreklamo sa Diyos. Upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Kasama yung kasalanan ng pagreklamo natin sa Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling.
sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Bumulwak, dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa atin dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi tayo ang naghirap. Hindi tayo ang nagtrabaho. We do not deserve this gift. And we still find reasons para magreklamo sa Diyos. Grabe yung unbelief sa puso natin. So dito nag-end yung story, verse 7. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? We do not put God to the test. Ang Diyos ang sumusubok sa atin. Every time na we face yung mga difficulties sa buhay, you answer this question. Sinasamahan ka ba ng Diyos o hindi? Sinasamahan ka ba ng Diyos o hindi? And nandun yung mga doubts sa heart natin. Every time na nagreklamo tayo, sa hirap na dinaranas natin, kapag nagreklamo tayo sa klase ng ekonomiya na meron tayo, kapag nagreklamo tayo, ano bang klaseng gobyerno itong pinahintulot ng Diyos na ibigay sa atin? Alam natin yung kasapatan ng biyaya ng Diyos na nasa atin ng mga na kay Kristo. Alam natin kailangang magbago yung lagay ng puso natin. Na huwag patigasin yung puso natin tulad ng mga Israelita noon. Wala naman sa atin magsasabi na tularan natin yung halimbawa nila. Na hindi tayo magreklamo na katulad nila, 1 Corinthians 10:10. Sabi sa Hebrews 3:12-13 na mag-ingat tayo na maging ganito yung kalagayan ng puso natin na siyang tuluyan na maglalayo sa atin sa Panginoon. Maraming mga tao na tuluyang nalayo sa Panginoon dahil nagreklamo sila ng reklamo to the point they no longer believe God is good for them. So, paano mapapalitan yung heart natin? Narinig natin yung story. Nakita natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Nakilala natin kung paano nagpapakilala ang Diyos. This is a story. So, paano magbabago yung condition ng heart natin? So, let me close with just 4 concluding applications. Number 1, i-consider mo kung gaano kalaking kasalanan ang pagrereklamo. Akala natin mas maliit na kasalanan kung ikukumpara sa mga mamamatay tao o kaya magnanakaw. Pag nagreklamo tayo, hindi lang tayo nagreklamo sa mga leaders natin o sa ibang tao, sa kasama natin sa bahay. Nagreklamo tayo laban sa Diyos. We're insulting His goodness. We are doubting His provision. Pinagdududahan natin yung magandang plano niya sa atin. Yun ay paglapastangan sa Diyos. Pangalawa, alalahanin mo kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos sa atin. Sa halip na paulanan tayo ng apoy ng galit ng Diyos, pinaulanan tayo ng Diyos ng pagpapala sa pamamagitan ni Kristo. Diba sa tuwing nagrereklamo tayo, nakakalimutan natin kung ano yung meron na tayo. Ang nakikita lang natin yung mga bagay na wala sa atin and we forget that all we have is Christ. And so paano masusolusyonan yung pagreklamo sa puso natin? Remember the grace of the gospel over and over again. Isaksak natin sa puso natin hanggang mapalitan yung grumbling, sinful grumbling sa heart natin. Number 3, pagtiwalaan mo ang kasapatan ni Kristo para sa lahat ng pangangailangan natin. Diba? Dumadaloy ang lahat ng pagpapala ng Diyos, including yung mga material na bagay na tinatanggap natin, yung mga pagkain na meron tayo, yung damit na nasusuot natin, yung bahay na natitira natin, yung eskwelahan na pag-aaralan ng mga anak natin, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. At sa mga times na we're struggling financially, or struggling sa sitwasyon natin sa family, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakontentuhan at kasiyahan.
And we can still say, we're rejoicing always in the Lord sa mga ganong kalagayan. Philippians 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang ng anuman. He leads me beside still waters. He restores my soul. Number 4, matutong mapagpakumbabang humiling sa Diyos sa halip na pagdudahan ang kanyang kabutihan. Instead of grumbling, lumapit tayo sa Diyos at hilingin kung ano yung mga kailangan natin. Ni isang beses hindi yan ginawa ng mga Israelita. Hindi mahirap lapitan ang Diyos. Diba dahil sa ginawa ni Kristo na hati na yung tabing ng kurtina and we have access to God. So ang invitation sa atin ng Panginoon, not just come boldly. Hebrews 4:16. Huwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya nga, every Sunday, we recite the Lord's Prayer. Ito yung tinuro sa atin ng Panginoon. Our Father in heaven, give us this day our daily bread. At kapag lumapit tayo sa Kanya, hiniling natin sa Kanya kung ano yung kailangan natin. Maybe umihiling tayo ng trabaho, umihiling tayo na madagdagan yung kikitain natin, umihiling tayo na mas maging maayos ang kabuhayan natin. And God promises to give everything na kailangan natin. Not necessarily everything na hinihingi natin sa Kanya. Not necessarily everything na gusto natin. Pero everything na kailangan natin. God is committed to satisfy our hearts. Hindi lang sa buhay natin sa mundong ito, but for all eternity. Sigurado yun. Yun yung maasahan natin. So, I invite you to stand. Let's pray. Sa halip na magreklamo, idaing natin ito lahat sa Diyos. Hilingin natin yung Kanyang tulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Join me in prayer. Our Father in heaven, narito ay iyong mga anak. Pinatawad mo, iniligtas mo, binabago mo yung puso namin, sinasaway mo kami, tinutuwid mo kami, sinasanay mo kami na sumunod sa iyo. And sometimes, that process can be painful for us. Masakit pakinggan yung ilang mga sinabi mo sa amin. Pero masarap na ma-realize that you are for us. You are with us. And you will provide for everything na kailangan namin. And so Lord, we need a change of heart. Ito po yung dalayan ko, Panginoon, para sa lahat ng ito. Tulungan mo yung puso namin. Baguhin mo yung puso namin. Sa kabila ng marami naming naranasan na kahirapan sa buhay, sa mga nababalitaan namin na nangyayari sa paligid namin, tulungan mo kami, Panginoon, na makita ng higit ang laki ng biyaya ninyo para sa amin. And so, Father, I'm praying for everyone na naghahanap ng trabaho o nag-struggle sa trabaho na meron sila ngayon. Pagkaloob mo, Panginoon, yung trabaho na kailangan nila para makatugon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Yung trabaho na hindi makakahadlang sa kanila sa pagsamba sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, at pagiging faithful member of this church family. Praying, Father, for those who are struggling financially, pakita mo, Panginoon, na ikaw ang aming natatanging kayamanan. May you grant them enough faith to trust you.
every day na magkakaloob ng lahat ng kanilang pangailangan. Praying, Father, para sa mga well-off financially. Alam mo yung dissatisfaction pa rin na nasa heart nila. Praying, Father, na kumilos ka sa puso nila so that there'll be more joy and generosity sa heart nila in giving away yung mga resources na pinagkatiwala mo sa kanila. Praying, Lord, for our government, especially itong mga nahalal na mga opisyalis ng barangay. Marami po kaming mga reklamo sa kalagayan ng aming bayan. Tulungan mo po sila na makapamuno ng may katapatan. At tulungan mo kami to submit to our leaders without grumbling, but with humility and trusting you. That you're wise enough, you're perfectly wise, and you're sovereign sa lahat po na nangyayari sa bansa namin. Praying for our church family. Alam mo po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Take good care of us. Shepherd us. Provide for everything we need every day. Sabay-sabay po natin na bigkasin sa panalangin. Yung panalangin ay tinuro sa atin ng Panginoon. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.